Hello guys! Welcome back po muli sa aking YouTube channel, and my channel is all about top 10 that discuss everything and every topic. Syempre, there is a lesson, and that lesson is you can apply based on your life, and also you can share with your friends, families, relatives, at kahit sino pa man. And to this video guys, I want to share with you our top 10 list ng mga pampaganda. Ayan. Ready ka na ba? Maganda ka na ba? Ayan. Siguro yes, no? Wala namang taong sadyang sinilang na pangit. Lahat tayo ay sinilang na maganda sa mata ng Diyos at sa mata syempre ng tao at ng ating mga mahal sa buhay. Ayan. So guys, samahan niyo po ako sa ating top 10 list. Huwag po kayong maalis para wala po kayong ma-miss. Okay? So here we go guys. Gaano ba kahalaga na tayo ay always pretty? Yes, maganda naman kasi alam niyo po ba guys, kapag ang sa tao is always pretty, yung meron kang ano sa sarili, meron kang parang malakas ang iyong ano sa sarili. Ano ba 'yon? Paano ko ba yan sa Tagalog 'yon? Yung kasi para bang lahat ng bagay kaya mong gawin kasi para bang lagi kang handa. Parang ganoon. Pagka pretty ka kasi o kaya lagi kang maayos sa katawan, isa rin yan sa natutunan natin, no? Na always dapat presentable. Ayan. Presentable ka every day. Para kahit sino man yung tao nakakahalubilo mo, nakakausap mo, talagang presentable ka, kapanipaniwala. Siyempre, lagi yung dating mo. Ha? Ganun naman talaga, di ba? Observation lang naman yan. Kapag ka nakakita ka kasi ng tao na parang wala lang, parang ayos ang buhay, parang wala yung ayos ang buhay niya. Tama. Pero pag ang tao nakikita mo always lagi siyang maayos, ibig sabihin, parang may direction kasi yung buhay niya. Naka-organize siya kumbaga. Okay? So, ganun ka-importante na tayo laging presentable no, araw-araw. Narito yung ating 10 list, no, na mga sinulat ko ito, na mga pampaganda, na pwedeng maging bahagi po ng inyong buhay. Pwede nyo itong gawin o isama sa buhay nyo upang mapabuti ang inyong kagandahan o yung inyong pagiging presentable araw-araw. So, number 1 po dyan guys, ang pag-aalaga sa balat. No? So, importante na alagaan natin yung ating balat kasi syempre para the more na mas younger yung skin tayo, mas younger looking. The more na ang balat naman natin is kulubot, ang tingin sa atin is matanda na. Tsaka nagmamature talaga kapag yung skin natin is kulubot. Ayan. Tabi-tabi po, yan sa mga kulubot. Hindi naman sa inana po natin, pero kasi ang pinag-uusapan natin dito, yung mga panatili natin, yung ating pagiging presentable and younger looking skin, younger looking, and then yung pampaganda talaga. Okay? Malusog po dapat yung ating skincare o yung skincare natin dapat pinapanatili po natin ha, yung regimen ng ating mga balat. Pag inom, halimbawa po nito yung, yung sunblock, no? Mga lotion. Yan po yung mga skincare, lalo na sa mukha. Kasi guys, yung front kasi ng ano ng araw natin is matindi. Yung init ng araw, parang ang sakit-sakit. Yan, sakit-sakit. So ganito guys, lalo na sa mga nagre-rejuvenate. Kasi ako talaga guys, meron ako itong pigmentation. Alam nyo kung saan ko nakuha? Kahilid-hid, ayan. Kalalagay na kung ano-ano. Tapos, I always forgot yung sunblock. Nakakalimutan ko siya dahil siyempre minsan nagmamadali tayo, no? Na maglagay ng sun protection sa mukha, which is, yun ang pinaka-importante na hindi natin dapat makalimutan. So, yun, sunscreen sa mukha, okay? And then, pag inom po ng sapat na tubig, okay, yun po ay isa rin sa pangangalaga sa balat kasi the more na mas sa tubig, hindi tayo na-dehydrate. Hindi kumukulubot ang ating mga balat. Kasi ninyo kapag kulang sa tubig, kumukulubot din kasi ang balat. Parang halaman, no? Kapag hindi nadidiligan ng tubig, di ba? Natutuyot siya. So kapag ang halaman dilig mo sa tubig, yan tinan mo, umuusbong gumaganda. So ganun din kailangan din natin sa balat po yun, ha? Na maging sapat na water. Ilan yung water? 8 to 12 glasses a day up to 3 liters po a day, ang maximum. Huwag po sobra na mga 5 liters na kasi ang sodium naman po ang maapektuhan. Okay, next po natin, kasama pa rin po ito sa pag-aalaga ng balat, yung paggamit ng mga natural, patulad ng honey o kaya ng aloe vera. Aloe vera po is, di ba, pwede naman natin itanim sa ating bakuran. So yung dahon niya, di ba mahaba siya, no? Na malaway, pwede mo iganin sa mukha. Guys, sabi po talaga nila, at proven, no? Proven na rin po yan, na talagang nakaka-age, nakakatanggal ng wrinkles, no? Anong tawag doon? Basta nakakabanat ng face natin. So try lang, wala namang masama. Why not? Kung kaya mo namang gawin, bakit hindi?
Okay, next po natin, syempre, ay ang pangalawa po natin ay ang malusog na pamumuhay. Ang malusog na pamumuhay, ito po ay pagbibigay ng balanseng pagkain. No, syempre, balansihin natin prutas at gulay, ha. Pag puro karne, sobrang karne, masama po yung sa kidney. No, hindi rin siya maganda. So, dapat balanse lang. Pagkakain ka, dapat kahit isang saging, isang ganito, dapat everyday mayroon, ha. Importante lagi, sa akin na personally, yung banana. Kaya regular na ehersisyo, yan. Importante ito kasi alam nyo, pag hindi tayo nag-exercise, ang hirap din yung hindi tayo pinagpapawisan. Yung mga toxin kasi sa katawan, hindi natin na ilalabas kung lagi tayong nakaupo. Katulad ko ngayon, nakaupo lang lagi. No? Siyempre, kailangan ko rin mag-exercise. Kailangan talaga exercise at least 30 minutes a day. Kung ano yung kaya mo. Importante is meron kang nagagawa talaga everyday na maging maging firm ka dun sa ginagawa mo everyday. Okay? So, yun. Sapat na tulog, guys. Kasama pa rin ito sa pamumuhay, yung malusog na pamumuhay, yung sapat na tulog. Kasi ang tao kapag hindi sapat ang tulog, tingnan mo siya, parang iba yung kanyang aura, no? Parang iba yung kanyang dating. Kapag ang tao hindi po nakakatulog ng sapat. Kasi parang windang siya eh. Parang groggy. Parang ganun po ako personally. Na-experience ko na pag hindi ako sapat, hindi sapat ang tulog ko, parang hindi ako makapag-concentrate na maganda. Iba kasi yung talaga nakakatulog tayo ng sapat kasi fresh yung utak natin, magaan yung katawan natin. No? So, napaka-importante yung sapat ang tulog natin. Okay? At syempre, kasama pa rin sa malusog na pamumuhay, yung pag-aalaga natin sa buhok. Ayan. Dapat ba talaga inalagaan ng buhok? Totoo. Talaga, totoo yun. Kasi, sabi nga nila, ang buhok, yan po ang salamin ng mukha. Diba? Salamin. Base ninyo guys, kapag ang buhok nyo hindi maayos, ang pangit nyo ring tingnan. Hindi, sa akin lang po yan. Personally, kapag ang buhok ko hindi maayos, hindi ka rin presentable tingnan. Tingnan mo, ang buhok kapag ka maayos, kahit anong ayos yun, basta maayos yung tingnan, ang ganda mo pa rin tingnan, kahit anong gawin. Diba? Tandaan mo, ang buhok mo kailangan mo i-ayos yan. Paano ayusin? Siyempre, lagi mo shampoohan, hanggat maaari, yung maganda siya tingnan, makintab, o kaya bagsak. Depende po sa inyo, paano nyo alagaan ang buhok nyo. Basta maganda siya, kung ano sa tingin nyo yung maganda para sa inyo at bagay sa inyo, yung pong gawin nyo, ha? Kung anong tingin mo na maganda sa'yo at bagay sa'yo, i-maintain nyo po yun. Okay, sana guys, may natututunan kayo sa mga ating pag-sharing po na ito, ha? Na mga tips. Okay, next po ay ang regular, yun, pag-aalaga, ay kasama pala sa pangatlo yung pag-aalaga na ng buhok, no? Okay? And then, paggamit ng mga natural na produkto. So, paggamit ng natural na produkto sa buhok, halimbawa, yung, ano ba yun, yung bugo, no? Bugo. Tapos yung gata ng nyug, sabi ano daw yun, pero totoo, proven po yun. Kumbaga, inano ko yun actually, nilagay ko sa ulo ko yung gata ng nyug. Ang lambot po niya, ang kintab po niya sa kuko. Okay? Next po, syempre, ang pag-aalaga sa kuko. Alam nyo guys, may mga tao na tinitingnan talaga yung kuko. Bakit nila tinitingnan yung kuko? Kasi sabi nila, pagka malinis ka sa kuko, malinis ka rin daw sa bahay. Sige nga, check nyo nga yung kapitbahay nyo, o kaya kahit sino na nakakaharap nyo. Ilagay nyo sa comment section kung totoo na ang kasabihan nila na kapag malinis ka sa kuko, malinis ka rin sa bahay. Ha? Comment nyo kung true lala, ha? Kung totoo. Okay. So, sa pag-aalaga ng kuko, syempre, nandiyan yung naka-manicure ka o naka-pedicure ka, gumagamit ka ng nail polish, at yun. Meron ba? Ayan, meron naman. Ayan. So, kamay at paa, same ang color. Okay? So, depende yun sa inyo. Kung ayaw nyo naman na may color, pwede naman talaga nail polish lang. Maganda rin kasi tingnan, guys, sa tao, yung malinis ang kuko, neat siyang tingnan. Sa mahaba naman ng kuko, basta malinis, okay naman din. No? Pangit naman yung mahabang kuko, tapos hindi malinis. Ang pangit po nun. Ha, guys? Okay po. Next po tayo, guys, ay ang nasa top 10 to, ha? Mamaya bilangin na lang natin. Maayos na kasuotan. Yun, maayos na kasuotan po guys. Kasi guys, ganito yan.
syempre, mas maganda yung presentable tayo. Depende kasi sa okasyon, no? Depende sa pang-araw-araw na ginagawa natin. Kung nasa bahay naman tayo, okay lang yung kausautan natin na pambahay, pero wag namang gula-gulanit, no? Wag naman yung parang kala mo na ano ka na sa labas, yung madumi, wag. Hanggat maaari, laging always malinis yung ating kasuotan. Panatilihin natin na always presentable. Presentable. Always presentable. Depende po yun sa okasyon. Kung okasyon mo naman ay pang birthday, syempre isuot mo yung pang birthday. Kung okasyon mo naman is pang rampa talaga, pang fashion, pang fashion. Kung pang date, pang date. Ayan. Depende sa okasyon. So always po ilalagay natin yung ating kasuotan. Depende kung anong okasyon meron tayo sa araw na yun. Okay, so dapat mahusay tayo sa pagpili ng mga damit na babagay sa ating katawan. Siyempre, depende sa yon. Ikaw naman ang higit na nakakaalam kung ang sa tingin mo, yung damit na sinusuot mo ngayon is bagay o hindi. Ayan, ganun lang. Okay, magkaroon tayo ng positibong pananaw sa buhay, no? Positibong pananaw, ibig sabihin po niyan, always positive tayo sa mga bagay na nasa paligid natin, maging ang asal man natin, ganun din, maging mahusay, maayos yung asal natin. Okay? So, positive, everything na nasa paligid natin, always positive. Kasi, sabi nga sa law of attraction, kung ano yung inisip mo, yun din yung mangyayari, di ba? Positive thinking, positive outcome. Pag negative ang inisip mo, negative din yung outcome. So, yun po yun. Okay? Next po natin ay ang pamumuhay po ng malusog. Ayan, pamumuhay ng malusog. Ayan, malusog yung katawan ba? Kailangan ba maging mataba o kailangan maging sexy? Syempre, in general, mas maganda yung katamtaman lang yung katawan. Di po ba? Kasi kapag sobrang payat ka naman, baka mahina naman yung immune system natin o yung ating nutrisyon. Kapag sobrang mataba ka naman, baka naman abutin ka ng high blood o iba pang mga sakit. So, mas maganda siguro yung tama lang, no, katamtaman sa edad at sa timbang ng katawan. Kung ano yung edad natin, dapat ganun din yung sukat ng ating timbang. So, ganun po yun, di ba? And then, iwasan natin yung stress. Yan. Kapag stress ang isang tao, guys, tingnan yung tsura. Maganda ba sila? Yan. Sabi nila, naku, para daw binagsakan ng langit at lupa. Kasi nga, ang stress hindi na iwasan, no? Kung talagang minsan may problema, pero kailangan mong gawin kasi nga, to maintain your beauty. To maintain your beauty, hanggat maaari, iwasan natin ang stress. Yan. Hanggat maaari, iwasan ang stress talaga. At kailangan talagang iwasan. Yan. Paggamit po ng mga natural na makeup. Next po natin, paggamit ng mga natural na makeup. Kasi may mga nagme-makeup. Ako, honestly, hindi ako masyadong marunong mag-makeup, no? Simpleng makeup lang talagang kaya kong gawin. Minsan nga, pa nagkikilay ako, honestly, ngayon wala nga akong kilay, eh. Ang hirap magkilay kasi, talaga, minsan hindi pantay. Pero dapat, sabi nga nila, kilay is life. Dapat magkikilay tayo. Ayan, everyday gawin natin yon. Pagkilay, kasi di ba kilay is life? Pampadagdag din kasi po yun ng aura ng isang tao. So, yung paglagay natin ng makeup, wag naman sobra-sobra, no? Kasi ang pangit naman para ka ng, alam mo yung sinuntok na, dito. So, mas maganda, always light lang ang paglalagay ng makeup. Kasi the more na light lang ang paglalagay mo ng makeup, mas lumalabas ang kagandahan. Diba? Mas umiimbabaw yung kagandahan ng isang tao. Ang natural makeup lang talaga. I love simple lang talaga. So, gusto ko rin sa isang tao yung simple lang na yung makeup niya is hindi ganun kagrabe. Nakala mo depende kasi talaga depende sa paglalagay ng makeup. May makeup kasi na slight lang pero ang ganda niyan tingnan. Meron naman kasi nagme-makeup na napakakapal, ang pangit niya ng tingnan, nagmukha na siyang matanda. So depende talaga sa paglalagay ng makeup. For me guys, gusto ko talagang slight lang ang paglalagay ng makeup. Okay? And next po is yun, regular na paligo, no? Regular na paligo, guys. Maayos o oral hygiene, maayos yung proper hygiene mo. At yun, syempre kapag everyday tayo naliligo, hindi naman syempre perfect. Ayan, maligo everyday. Kung hindi naman kinakailangan. For example, ganito. May mga tao kasi na
kapag meron sila menstruation, hindi naliligo talaga everyday yan. Kasi syempre, nakasanayan na nila yun. Depende kasi sa ano ng katawan natin. Kung halimbawa, nakasanayan mo na hindi ka maligo, nang meron ka, okay lang yon as long as magpunas. No? Ma-maintain mo pa rin na malinis, mabango. Yan, everyday. Hanggat maaari. Mabango, malinis, everyday. Para always presentable ka. So, panatilihin natin yung proper hygiene, no? Proper hygiene. And, okay. And then, the last one, yung edukasyon at kaalaman. Siyempre, the more na mas marami kang natututunan, the more na mas marami kang nalalaman, the more na mas marami kang may apply sa iyong sarili na maaari pang ikaganda at ikaayos pa ng buhay mo. No? Hindi lamang panloob at hindi lamang panlabas ang ating ayusin, at least lahat po yan. Morally, spiritually, lahat po yun. No? So, kailangan pa rin ng proper education at kaalaman. Okay? So guys, sa pag-aaral ng mga bagong kasanayan tulad ng intelihensya, tandaan na ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa loob. Ang pagkakaroon ng positibong pananaw, malusog na pamumuhay, at pagmamahal sa sarili ay nagbibigay ng totoong kagandahan na nagmumula sa puso at isipan. So sana guys, nakatulong po sa inyo ang munting video ko na ito. Huwag kayong mawawala sa susunod na video. Thank you so much in advance sa lahat na nagsusubscribe po at nag-share na aking YouTube channel. Hanggang sa muli guys, ako po muna niya pang lingkod, dahil na dyan po. Thank you so much guys, and God bless. That's all. Bye-bye po.